Na ngayon na inihain sa Korte Suprema para pilitin ang senador na mag-convene bilang impeachment court at aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ng Senado na sa pagbabalik pa ng sesyon sa buwan ng Hunyo, maaksyonan ng article of impeachment. Attorney Sal, pwede bang yung kanilang paglapit sa Korte Suprema to compel o para utusan ng Supreme Court para pagsabihan ng Senado na mag-convene kayo para naman dun sa may ibang mga senador parang it's unfair na mag-convene kami, iba sa amin tumatakbo. Ano yung pagkakato? You're taking us our right para tumakbo ngayon, para makapagpunta sa ikot sa buong bansa. Ngayon sila din ay tumatakbo. Ang unang tanong doon, may kapangyarihan bang Korte Suprema makialam? Meron ba? Sa ilalim mo ng saligang batas, sinasabi doon, ng Korte Suprema pwedeng makialam pag merong sobrang abuso. There is a grave abuse of discretion, pang-abuso ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Pwede sila makialam doon. Kasi yung grave abuse of discretion amounts to lack of jurisdiction or in excess of jurisdiction, amounting to wala ka talagang jurisdiction. Pwede sila makialam doon. Ang susunod na tanong, the Supreme Court having the power to intervene, meron ba basis? Sa tingin ko wala. Kasi pinipilit ko, gano'n lang kayo, mag-trial. Paano magta-trial? Hindi nga nag-convene Kasi nung dumating, nag-adjourn na sila. So meron silang dahilan. Although, sa akin pananaw, ginamit lang nila yung takot sila talaga sa magiging reaksyon ng tao pag tinuloy-tuloy nila impeachment. Yan talaga naman ang totoo. Ngayon, anong epekto ng hindi nila pag-convene? Sabi nung head nila, sa June na lang or July. Ang problema mo, yung members of the House of Representatives, hindi continuing body gaya ng Senado. Meaning, pag sila ay tumakbo na, pahila ng COC, at nag-adjourn na, tapos na kaya nga hindi nag-file. Basta nag-adjourn na, tapos na yung Kongreso. Ibig sabihin, wala na yun. Samantalang yung Senador, meron pang 12 So, continuing body sila. Ang magiging problema nila, pag kinonvene nila yan, question na sila, Papa, wala na yung Kongreso. Sino? Kaya dapat mag-refile kayo yung bagong House of Representatives. But can they in the same year? Hindi. They can, pag di na refile nyo yun, mate-technical naman sila. Next year na natin pag-usapan yan. Kasi you cannot file, diba? Hindi nyo ginawa. Kaya sa tingin ko, hindi talaga matutuloy yung impeachment. Yun ang resulta ng 1.8 million na pagpunta sa Luneta, yung iba pang mga 1 million, yung 4 na lugar. Yun talaga Talagang takot sila. Talagang nayanig ang gobyerno. Tanggapin na natin ako. Huwag niyo sabihin na, sabi na iba, hindi pinansin ng rally ng iglesia. Hindi, ano ba? Yun nga ang resulta That's the result. Takot sila. Still, since pag-usapan natin ng mga rally, ngayon, kaliwat kanan yung mga campaign rally. Administration, PDP, and other state nga attorneys, no? At palagi pinagmamalaki naman dito sa, when we talk about the administration slate, pinagmamalaki niya kanyang mga pambato. Ito dahil walang bahid ng dugo, walang pinatay ang kanilang kandidato, may karahasan, walang anomalya, wala ring sip-sip sa China, walang kinalaman sa Pogo. Anong masasabi mo dun sa mga pahayag na yan ng Pangulo? Ang tanong niya, iksamin niya yung gaya na sinabi na natin nung Biyernes, iksamin niya kung sino ba yung mga kandidato niya rin. Maaaring walang karanasan doon sinasabi niya. Baka sa ibang punto ng karanasan, matindi. Like, karanasan sa katiwalian. Meron ba sila nun? Kasi wala siyang binabanggit doon meron siyang binanggit na wala silang karanasan sa pagnanakaw. Wala sigurong karanasan sa pagnanakaw na hindi alam ng tao. Pero meron silang karanasan sa pagnanakaw na alam. Di ba kinasuhan yung isa sa kanila? Oo, kinasuhan. Kaya lang, absuelto. Tapos, yun naman kanyang kapatid. Di ba? Napakabalat kayo.
Ginagamit ang grupo ng Marcos, ginagamit ang grupo ng Duterte. Nagpapanggap na allied sa Duterte, pero anong tawag doon? Merong word doon eh. Yung nagmamadali, nagkakandara pa. Nagkakandara pa na itaas ang kamay niya. Tapos nakita pa sa video, nung nadaan ng presidente, hinila niya yung kamay at pilit na itinaas ang kamay niya. Yun ang mga uri ng tao na hindi nakikita yata ni Presidente Marcos Jr. Meron pang isa dyan. O hindi ba? Ilang bilyon ang nilaan. Siya ang nagpanukala nito, yung isang senador na tumatakbo dyan dati, na ngayon gustong bumalik. Magtatayo na isang malahiganting building para tirhan ng mga senador. 20 una, nag-umpisa yata yung sa 22 bilyones, naging 36 bilyones. Ano bang tawag nyo doon? That's corruption. Using the money of the people for your own sake. Paano sasabihin nyo? Yan ang problema. Huwag kayong magtapon ng putik kung kayo nasa putikan. Kasi babalikan kayo niyan. Still dito sa election pa rin. Meron kasi nga napabalita dito, Attorney Sal, na they were asking, hindi pa naman nagbibigay na kahit anong confirmation ng PDP, na they were asking kasi yung mga reporters kung yung 4 na senatorial candidate ng alyansa, kung i-endorse pa ng PDP laban. Sino? Sabi dito, kasi may nabanggit daw Na? during sa pagpunta ni Pangulo sa Carmen, Davao del Norte. Ang PDP laban, in-endorse daw yung mga kandidato nila like si Vicente Soto, Tito Soto, Panfilo Lacson, Amy Marcos, and Francis Tolentino. Bakit niya nasabi? Pero, ewan ko kay Toby Chanco, kay Kong Chanco. Pero ang sinabi naman may nagsalita naman from PDP that we only have 9 Duterte candidates lang naman as proclaimed. So, hindi nila kinonfirm yung pagpapasalamat ni Congressman Toby Chanco. Umano. Mga propaganda lang yun. Propaganda nila. I mean, Attorney Sala, do you think papayag si PRRD sumali dun sa i-adopt sa stake ng PDP si Tito Soto, Panfilo Lacson, Amy Marcos, and your friend, knowing Francis Tolentino? Ay, naku, lalo na yun. O yun, tingnan niyo yung mga history ng mga yan. Gaya nung binabanggit mo, si Tutol ang Pilipino. Lalo mo si Tutol? Ano? Yung Tutol. Slogan niya, Tutol Tutol ang Pilipino sa kanya. Dahil sobrang pagkatraidor ang ginawa niya. Ay, saka alam po ninyo, nagulat ako. To validate what I said, na they're strong at dahil may mga pera. Kahapon po, mga alas 8:30 ng umaga, ako'y nagpunta sa Laguna. Kasi naghahanap ako ng naghahanap ako ng silya na may suliya. Saan? Sa Laguna? Sa Laguna. Kasi may nagsabi sa akin, punta ka sa Paete, Laguna. Layo. Oo nga, di ang layo noon, di ba? Yung driver namin, ni Daniel, gusto dumaan dito sa Rizal. Kako, dito ka na dumaan sa May Calamba. So, nag-skyway kami. Naku. Mula sa pag-alis namin, dito, papunta ron sa Laguna. Dinaanan namin ang buong Laguna Bago ka dumating ng, dadaan ka sa Santa Cruz. Dadaan ka sa, basta marami kang dadaanan. Maniwala ka, yung mga poster ng kaibigan mo. Yung sinasabi, yung binanata mo na... Binanatan ko talaga. Nasa likod ng pagsalakay sa KOJC. That friend. Hindi ko siya friend. Can you imagine na lahat to ng bayan? Talaga? Mula sa pag-alis namin, pagbalik namin, hindi na kami bumalik. Umikot kami. Dinadiretso namin sa Pililla, Teresa, Antipolo. Lahat to, pati mga bahay, merong poster. Ay, yaman niya. Itong mga batang to, kaya paano kung hindi sasabihin na talagang nasa kanila? Kaya sabi nga ni Presidente, nakakainis. Pero Attorney Sal, I mean, hindi pa masyadong sobra. Is it too much? Flaunting their wealth. I'm not really flaunting their wealth. Para kasi ang dating, parang, is this person desperate para iboto ng taong bayan?
na Maging senador. desperate siya na makakuha ng votes para makita at makilala siya to, na, like, I mean, you know, kahit saan ka lumingon, nandun Kasi yung hindi poster naman siya niya. kilala talaga. Kaya kailangan niya ng exposure. I'm sorry, but si PRRD lang kasi, Attorney Sal, ang politiko na nakilala ko na nagmarka talaga. Ah. Ibig sabihin, Attorney Sal, wala kang nagawa kung hindi ka magmamarka. Ba't di magmamarka? Mura ng mura. Nila. Ay, doon yung isa nanalo eh. Pero si Pastor hindi nagmumura pero nagmamarka sa tao. Ay, iba naman siya. Nagmamarka naman siya yung ginagawa niya. Exactly. Anong magkakapareho ni Pastor and PRD? Resibo, Attorney Sal. Yun yung magmamarka sa taong bayan. Ibig sabihin, ang friend mo na yan, walang resibo. Kaya hindi siya nagmamarka. Yung dalawa, kapareho, meron silang common, si Pastor saka si Digong. Aha. Nagmamarka sila doon sa mga ginawa na nila. Yung Resibo. pagmumura, parang lace lang yun. Parang maging drama. Alam mo, sa Pilipino, may konting drama ka. Gaya na sinabi ko, go back to law school. Ano yun? Pag-inisyon eh. Nag-react naman. Pero Attorney Sal, parang part na talaga sa ugali ng mga Pilipino at mahilig tayo mag-ton sa isa't isa. Ganun talaga yun. Pero mga Bisaya, normal yan, Attorney Sal. Normal Ugali. lang.